Sa ilalim ng ating mga paa, sa madilim at tahimik na mga kuweba, nagtatago ang mga lihim na naglalaman ng mga kwentong hindi pa nasasaksihan ng karamihan. Ang mga kuweba ay hindi lamang mga natural na formation ng bato dahil sila rin ay nagsilbing mga taguan ng mga misteryo at kakaibang mga bagay na natuklasan ng mga mananaliksik at mga adventurer. Kung kaya't sa video na ito, ating tutuklasin ng 15 sa mga pinaka-nakakagulat at nakakakilabot na mga natuklasan sa loob ng mga kuweba. Ang mga natuklasang ito ay magbibigay sa atin ng sulyap sa mga lihim na itinatago ng ating planeta. Kung kaya't ihanda ang inyong mga sarili sa paglalakbay sa mga madilim na sulok ng mundo, kung saan ang bawat hakbang ay maaaring magdala ng bagong pagtuklas na magpapakilabot sa inyong mga balahibo. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Lascaux Caves Paintings. Ang mga paintings sa Lascaux Cave na natuklasan noong September 12, 1940 malapit sa Montignac, France ay isang mahalagang archaeological discovery na nagbigay ng nakakagulat na pagtingin sa ancient art and culture ng tao. Ang mga pinta na tinatayang nasa 15,000 hanggang 17,000 years na ang tanda ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na halimbawa ng sining mula sa Upper Paleolithic period. Ang mga pader ng kuweba ay mayroong humigit kumulang 600 paintings at 1,500 carvings na karamihan ay naglalarawan ng mga hayop tulad ng kabayo, pusa at baka, pati na rin ang kakaibang mga nilalang na tila mga mythical na hayop. Ang tanging tao na ipinakita sa mga pinta ay isang lalaking may ulo ng ibon at mayroong nakatayong ari. Samantala, ang Lascaux Cave ay naging sentro ng mga ritual at paghahunting sa loob ng mahabang panahon. Noong 1948, binuksan ito sa publiko ngunit isinara noong 1963 dahil sa pagkasira ng mga pinta dulot ng artificial lights at pagkakaroon ng algae. Ngayon, mayroong replika ng kuweba na binuksan noong 1983 upang mapanatili ang original art. Ang pagkakatuklas ng mga painting sa Lascaux ay hindi lamang isang mahalagang archaeological discovery, kundi isang nakakagulat na pagbabalik tanaw sa ancient art and culture ng tao. Number 2. Mummified Remains. Sa mga nagdaang taon, maraming kakaibang natuklasan ang naganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kabilang na ang mga mummified remains na natagpuan sa mga kuweba. Ang mga ito ay nagbibigay ng kakaibang pananaw sa ating kasaysayan at kultura. Isa sa mga kilalang natuklasan ay ang mga bangkay ng Homo naledi sa Rising Star Cave System sa South Africa. Ang mga bangkay na ito na tinatayang nasa pagitan ng 236,000 at 335,000 years na ang tanda ay nagpapakita ng mga ancient hominids na may maliit na utak ngunit may kakayahang maglibing ng kanilang mga patay. Ang mga natuklasan na ito ay nagbigay ng bagong pananaw sa ating pag-unawa sa mga sinaunang kaugalian at kakayahan ng mga hominid. Samantala sa Mexico naman, isang kuweba na natagpuan sa ilalim ng tubig ang naglalaman ng mga prehistoric human skeletons na tinatayang mula pa sa pagtatapos ng Ice Age. Mga 8,000 years na ang nakalipas. Ang mga bangkay na ito ay natagpuan sa isang cave system na binaha noong panahon ng Ice Age na nagbibigay ng kakaibang konteksto sa kanilang pagkakatuklas. Sa Peru, ang mga Paracas skulls na natagpuan noong 1928 ay isa pang halimbawa ng kakaibang mga natuklasan. Ang mga skulls na ito ay may kakaibang hugis na maaaring dulot ng artificial cranial deformation o isang genetic na dahilan. Number 3. Altamura Man. Ang Altamura Man ay isang unique discovery na natagpuan sa loob ng Lama Lunga Cave malapit sa Altamura, Italy noong 1993. Ang mga bangkay na nakabaon sa stalagmite at stalactite ay itinuturing na isa sa mga most complete skeleton ng Neanderthal na natuklasan at tinatayang may edad na 150,000 hanggang 250,000 years. Samantala, ipinapakita ng mga pagsusuri na namatay siya matapos ma-stranded sa kuweba marahil dahil sa pagkahulog na nagresulta sa kanyang pagkaipit at pagkamatay sa gutom o uhaw. Ang disturbing aspect ng discovery na ito ay makikita sa paraan ng kanyang pagkamatay at ang halos ritual na paraan ng pagkakapreserba ng kanyang bangkay na nabalot ng mga mineral sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, ang Altamura Man ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pisikal na katangian ng Neanderthal at nagbukas ng mga oportunidad para sa pag-aaral ng kanilang DNA. Ang kondisyon ng kanyang kalansay na halos buong buo ay bihira at napakahalaga sa paleoanthropology.
Number 4, vampire burials. Ang mga vampire burials ay isang nakakagulat na discovery na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Europe, partikular na sa Poland, kung saan ng mga tao noong medieval period ay may matinding takot sa mga nilalang na maaring bumangon mula sa libingan. Ang mga bangkay na pinaghihinalaang vampire ay inilibing na may mga kakaibang hakbang upang maiwasan ang kanilang muling pagkabuhay. Dahil natagpuan ang mga bangkay na may mga padlak sa kanilang mga paa, mga bato sa kanilang mga dibdib o mga curved blade tool na nakalagay sa kanilang mga leeg. Ang mga hakbang na ito ay ginawa upang pigilan ang mga bangkay na bumangon muli at magdala ng kasamaan sa mga buhay. Ang mga bangkay ay kadalasang inilibing ng walang kabaong at walang mga karaniwang gamit sa libing. Ang mga ulo ng mga bangkay ay minsan ay inilalagay ng nakadapa sa lupa at ang mga katawan naman ay nakagapos sa mga bato o mga poste. Ang mga ganitong uri ng libing ay nagpapakita ng malalim na paniniwala ng mga tao sa supernatural at ang kanilang takot sa mga nilalang na maaring magdala ng sakit o kamatayan. Ang mga vampire burials ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng archaeology dahil ipinapakita nito ang mga paniniwala at ritual ng mga sinaunang tao. Ang mga ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang kultura at kung paano nila hinaharap ang mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Number 5. Fossil ng hindi kilalang nilalang. Isa sa mga kamakailang nakakagulat na discovery ay ang fossil ng isang hindi kilalang nilalang na natagpuan sa isang kuweba. Ang fossil na ito na tinatawag na Megasiphon thylacos ay mula sa isang grupo ng mga marine invertebrates na kilala bilang tunicates. Ang mga tunicates ay kakaibang mga nilalang na may iba't ibang hugis at uri ng pamumuhay. At ang bagong natuklasang fossil na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa kanilang sinaunang pinagmulan. Tinatayang ang fossil ay may edad na 500 million years at nagpapakita ito ng isang ancient tunicate na may barrel-shaped na katawan at dalawang siphons na ginagamit para sa filter feeding. Ang natuklasan na ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa ebolusyon ng mga tunicates at kung paano sila nauugnay sa mga vertebrates tulad ng mga isda, mammals at maging mga tao. Ang mga tunicates ay kilala sa kanilang kakaibang life cycle kung saan nagsisimula sila bilang tadpole-like larvae na kalaunan ay nagiging stationary adults na may dalawang siphons. Ang fossil na ito ay nagpapatunay na ang ganitong uri ng pamumuhay ay umiiral na noon pang panahon ng Cambrian Explosion na isang kritikal na yugto sa kasaysayan ng buhay sa mundo kung saan naganap ang mabilis na pagdami ng iba't ibang uri ng mga organismo. Bukod dito, ang Megasiphon thylacos ay nagbibigay ng bagong impormasyon tungkol sa sinaunang marine ecosystems at nagbibigay daan sa mga scientist na muling suriin ang kanilang mga teorya tungkol sa ebolusyon ng mga unang invertebrates. Number 6. Remains of extinct animals. Ang pagtuklas ng mga bangkay ng mga extinct na hayop sa mga kuweba ay isang kakaibang at disturbing na karanasan. Isang halimbawa nito ay ang natagpuan sa isang kuweba sa Cuba kung saan natagpuan ang mga bangkay ng 3 extinct na sloth. Ang mga bangkay ay natagpuan sa isang water-filled cave at napreserba ng maayos sa loob ng libu-libong taon. Ang mga sloth na ito kabilang ang Neochnus gliriformis at Megalochnus rodents ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa Pleistocene megafaunal extinction na naganap mga 10,000 years na ang nakalilipas. Sa Mexico naman natagpuan ang mga bangkay ng extinct na mga bear at wolves mula sa huling glacial period sa isang underwater cave sa Yucatan Peninsula. Ang mga natuklasan na ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano namumuhay ang mga malalaking prehistoric na hayop sa buong Amerika. Sa isa pang kuweba sa Mexico, natagpuan ng mga bangkay ng higit sa 20 na uri ng hayop, kabilang ang mga tiger sharks at blood-sucking bats kasama ang mga sinaunang human skeletons. Ang mga bangkay ng extinct na hayop na natagpuan sa mga kuweba ay isang paalala ng mga ancient times at ang mga pagbabago sa ating planeta na nagdulot ng kanilang pagkawala. Number 7. Crown of the Catskills. Ang Crown of the Catskills ay isang nakakapanindig balahibo na kwento na nagmula sa Catskill Mountains, New York matapos madiskubre ng 2 hikers ang isang kakaibang estatwa sa loob ng kuweba. Ang estatwa ay may mga pako sa mata at lubid sa leeg na agad nagdulot ng takot sa mga nakakita nito. Isa sa mga hikers ang nagdala ng estatwa sa kanyang bahay, ngunit agad siyang nakaranas ng kakaibang mga pangyayari. Mula sa paggalaw ng estatwa sa iba't ibang lugar, mga kakaibang tunog at amoy hanggang sa mga misteryosong pagkatok sa gabi na nagdulot ito ng matinding takot sa kanya.
Dahil dito'y humingi siya ng tulong sa kilalang paranormal investigators na sina Greg at Dana Newkirk. Tinawag nilang The Crone ang estatwa at mula nang sumailalim ito sa kanilang investigasyon, mas maraming kakaibang aktibidad ang naitala. Kasama rito ang mga wet footprints, biglaang pagkatok at iba pang paranormal na pangyayari. Sa ngayon, ang estatwa ay nasa pangangalaga ng Newkirk Paranormal Museum, kung saan ito patuloy na nagpapakita ng mga kakaibang pangyayari at nananatiling isa sa mga pinaka-disturbing na artifact sa kanilang koleksyon. Number 8. Crystal Maiden. Ang Crystal Maiden ay isang kilalang natuklasan sa loob ng Aktuntunichil Moknal na isang kuweba sa Belize na kilala rin bilang Cave of the Crystal Sepulchre. Ang kuweba ay isang mahalagang lugar ng mga ancient Maya na ginamit para sa mga ritual sacrifice. Ang Crystal Maiden ay ang bangkay ng isang 20 years old na babae na pinaniniwala ang isinakripisyo upang mapayapa ang mga Diyos ng Maya. Ang kanyang mga buto ay natagpuan na natatakpan ng calcite na nagbibigay sa kanya ng isang kristal na anyo, kaya tinawag siyang Crystal Maiden. Ang kuweba ay naglalaman ng maraming iba pang mga bangkay ng tao at mga artifact na ginamit sa mga ritual. Dahil ang mga ancient Maya ay naniniwala na ang mga kuweba ay mga portal patungo sa underworld na tinatawag nilang Xibalba. Ang mga ritual na isinagawa sa loob ng Aktuntunichil Moknal ay naglalayong humingi ng tulong mula sa mga Diyos, lalo na sa panahon ng mga krisis tulad ng tagtuyot o pagbaba ng populasyon. Ang discovery na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga paniniwala at kaugalian ng mga ancient Maya. Samantala, ang mga bangkay ng Crystal Maiden kasama ang iba pang mga artifact at buto na natagpuan sa kuweba ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ng mga Maya sa kanilang mga Diyos at ang kanilang pagsusumikap na mapanatili ang balanse sa kanilang mundo sa pamamagitan ng mga sakripisyo. Number 9. Klerksdorp Sphere. Ang Klerksdorp Spheres ay mga kakaiba at misteryosong mga bagay na natagpuan sa mga minahan ng pyrophyllite sa Klerksdorp, South Africa. Ang mga spheres na ito ay may sukat na mula 0.5 hanggang 10 cm ang diameter at may iba't ibang shapes na minsan ay perfect circle o mga may guhit na linya sa kanilang paligid. Ang mga spheres na ito ay gawa sa isang uri ng mineral na tinatawag na hematite na isang anyo ng iron oxide at ilang mga spheres ay gawa sa pyrite na kilala rin bilang fool's gold. Ang mga spheres ay tinatayang may edad na 2.8 billion years na kung saan itinuturing na sila ay nabuo sa isang panahon bago pa man lumitaw ang mga iba't ibang buhay sa Earth. Ang kanilang pinagmulan at layunin ay nananatiling isang misteryo at may iba't ibang teorya tungkol sa kanilang pagkakabuo. Ang ilan ay naniniwala na ang mga ito ay natural na nabuo sa pamamagitan ng mga geological processes, habang ang iba naman ay nagmumungkahi na sila ay maaring mga artifact ng isang ancient advanced civilization. Gayunpaman, karamihan sa mga eksperto ay naniniwala na ang mga spheres ay resulta ng natural na geological processes tulad ng concretion at diagenesis na naganap sa loob ng milyon-milyong taon. Number 10. Skull Caps. Ang mga skull caps ay isang disturbing na discovery na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang mga kuweba sa Spain at England. Sa Marmole's Cave sa southern Spain, natuklasan ng mga archaeologists ang mga ancient na buto ng tao na ginamit bilang mga kagamitan, kabilang ang isang skull na ginawang inuman. Ang mga buto ay mula sa Neolithic period hanggang sa Early Bronze Age at ipinapakita ng mga ito ang komplikadong relasyon ng mga sinaunang tao sa mga patay. Ang mga buto ay sinadyang basagin at linisin mula sa laman at ang ilan ay ginamit bilang mga kasangkapan o inuman tulad ng isang shin bone na ginawang tool at isang skull na ginawang tasa. Sa Ghost Cave sa Somerset, England, natagpuan din ang mga skull na ginawang tasa na tinatayang nasa 14,700 years na ang tanda. Ang mga skull ay ginamit sa mga ritual at ang kanilang pagkakagawa ay nagpapakita ng mataas na antas ng kasanayan sa pagproseso ng mga buto. Ang mga skull caps ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kultura at ritual ng mga sinaunang tao at nagpapakita ng kanilang kakaibang paraan ng pagharap sa kamatayan at ang relasyon nila sa mga patay. Number 11. Blood red worms. Isa sa mga nakakagulat na natuklasan sa mga kuweba ay ang mga blood red worms na natagpuan sa Sulphur Cave sa Steamboat Springs, Colorado. Ang mga bulate na ito na tinatawag na Limnodrilus sulphurensis ay natuklasan noong 2008 at kilala bilang mga extremophiles.
mga organismo na nabubuhay sa mga matinding kapaligiran. Samantala ang sulfur cave ay puno ng hydrogen sulfide gas na nakamamatay sa karamihan ng mga organismo, ngunit ang mga bulate na ito ay nagawang mabuhay sa ganitong kondisyon. Ang kanilang katawan ay transparent na segment at may hemoglobin na mas mahusay sa pagbind ng oxygen na nagbibigay sa kanila ng kanilang kakaibang pulang kulay. Gayunpaman ang kuweba ay napuno ng mga snatites. Ito ay mga mats ng bakterya na mukhang mucus at naglalabas ng sulfuric acid na may sapat na lakas upang sunugin ang damit. Ang mga bulate ay kumakain ng bakterya sa sahig ng kuweba at may kakayahang mag-digest ng hydrogen sulfide na nagbibigay sa kanila ng enerhiya. Ang natuklasan na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kakayahan ng mga organismo na mag-adapt sa mga matinding kapaligiran at nagpapakita ng kakaibang aspeto ng buhay sa ating planeta. Gayunpaman, ang mga ganitong uri ng discovery ay nagbibigay liwanag sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng buhay at kung paano nag-evolve ang iba't ibang uri ng mga nilalang sa ilalim ng matinding kondisyon. Number 12, a 100-year-old axe murderer. Ang pagtuklas ng mga bangkay ni Joseph Henry Loveless na isang 100-year-old na axe murderer ay isang disturbing discovery na natagpuan sa isang kuweba sa Idaho. Noong 1979, isang pamilya na naghahanap ng mga arrowhead sa Buffalo Cave ang nakakita ng isang ulo na walang katawan na nakabalot sa burlap at bahagyang nakalibing. Pagkalipas ng ilang taon, noong 1991, natagpuan ng mga investigador ang ilan pang mga bahagi ng katawan sa parehong cave system matapos matuklasan ng isang batang babae ang isang mummified na kamay. Si Loveless, na isang kilalang outlaw, ay nakatakas mula sa kustodya noong 1916 matapos siyang arestuhin dahil sa pagpatay sa kanyang asawa na si Agnes Octavia Caldwell Loveless gamit ang isang axe. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay natukoy lamang noong 2019 gamit ang DNA analysis na nagpatunay na siya ang biktima sa brutal na pagpatay na ito. Ang mga bangkay ni Loveless ay nagpapakita ng isang madilim na bahagi ng kasaysayan kung saan ang mga krimen ay nananatiling hindi nalulutas sa loob ng maraming dekada. Samantala, ang kanyang pagtakas mula sa kulungan at ang kanyang pagkamatay sa isang malayong kuweba ay nagbigay ng maraming tanong tungkol sa naging buhay niya nung siya ay nakatakas at kung paano siya pinatay. Ang discovery na ito ay hindi lamang nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga sinaunang krimen, kundi nagpapakita rin ng mga misteryo na patuloy na humahamon sa ating kaalaman at imahinasyon. Number 13, ang Dead Sea Scrolls ay isa sa mga pinaka-disturbing at mahalagang archaeological discovery na natagpuan sa mga kuweba sa rehiyon ng Qumran malapit sa Dead Sea. Ang mga scroll na ito na natuklasan mula 1946 hanggang 1956 ng mga Bedouin shepherds at mga archaeologists ay binubuo ng humigit kumulang 900 documents na isinulat sa Hebrew, Aramaic at Greek. Ang mga ito ay naglalaman ng mga sinaunang teksto ng Hebrew Bible, pati na rin ang mga apocryphal writings and sectarian documents ng Jewish community na nanirahan sa lugar na iyon. Isa sa mga pinaka-disturbing na bahagi ng discovery na ito ay ang Cave of Horror, na isang kuweba sa Judean Desert kung saan natagpuan ang mga bagong fragment ng Dead Sea Scrolls noong 2021. Samantala, ang kuweba ay tinawag na Cave of Horror dahil sa 40 skeletons na natagpuan dito noong 1960s na pinaniniwala ang mga biktima ng Bar Kokhba revolt laban sa mga Romano noong 132 to 136 Anno Domini. Ang mga bagong fragment na natagpuan dito ay naglalaman ng mga Greek translations ng mga verses mula sa mga aklat ng Zechariah at Nahum at nagpapakita ng mga slight differences sa mga kilalang manuscripts na nagbibigay ng bagong pananaw sa evolution ng mga biblical texts. Ang pagkakatuklas ng Dead Sea Scrolls ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng relihiyon at kultura ng mga sinaunang Hudyo. Gayon din nagpapakita ito ng malalim na paniniwala at ritual ng mga tao noong sinaunang panahon at nagbibigay ng kakaibang pananaw sa kanilang buhay at paniniwala. Ang mga disturbing aspects ng discovery na ito, tulad ng mga skeletons sa Cave of Horror, ay nagdaragdag ng misteryo at kaguluhan sa kasaysayan ng mga scroll na ito. Number 14, Neanderthal Stone Circles. Ang mga Neanderthal Stone Circles ay isang nakakagulat na natuklasan sa loob ng Bruniquel Cave sa southwestern France. Ang mga ito ay binubuo ng mga circular structure na ginawa mula sa mga stalagmite.
na tinatayang nasa 175,000 years na ang tanda. Ang mga Neanderthal na kilala bilang mga sinaunang kamag-anak ng modernong tao ang nagtayo ng mga istrukturang ito sa loob ng kuweba na nagpapakita ng kanilang kakayahan sa pagpaplano at pagtatayo. Ang mga stalagmite ay maingat na pinutol at inayos upang bumuo ng mga pabilog na hugis na may ilan sa mga ito ay umaabot ng hanggang 7 meters ang lapad. Ang mga istrukturang ito ay natagpuan sa isang madilim na bahagi ng kuweba na nangangailangan ng artificial na ilaw para sa pagtatayo. Gayunpaman, ang mga bakas ng apoy ay natagpuan sa paligid ng mga istruktura na nagpapahiwatig na ang mga Neanderthal ay gumagamit ng apoy para sa ilaw at init habang nagtatrabaho sa loob ng kuweba. Ang layunin ng mga stone circles na ito ay nananatiling isang misteryo. Ngunit ang kanilang pagkakatuklas dito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kakayahan ng mga Neanderthal sa social organization at kanilang adaptasyon sa mga matinding kapaligiran. Samantala, ang discovery na ito ay nagpapakita na ang mga Neanderthal ay may mas sophisticated culture and technology kaysa sa dati nating inaakala. Number 15. Cave of the Crystals. Ang Cave of the Crystals, na kilala rin bilang Giant Crystal Cave, ay isang kamangha-mangha at disturbing na discovery na natagpuan sa Nika Mine sa Chihuahua, Mexico. Natuklasan ito noong 2000 ng mga minero habang nagbubutas ng isang side tunnel para sa ventilation. Sa loob, natagpuan nila ang isang chamber na puno ng napakalaking milky white na mga crystals na selenite gypsum, kung saan ang ilan ay umaabot ng higit sa 37 feet ang haba at 3.3 feet ang lapad. Ang mga kristal na ito ay nabuo sa loob ng daan-daang libong taon sa ilalim ng mga perpektong kondisyon ng init at humidity na pinanatili ng isang magma chamber na matatagpuan sa ilalim ng kuweba. Ang kuweba ay may napakataas na temperatura na umaabot hanggang 58 degrees Celsius at 90 to 99% ng humidity, kung kaya't ang mga tao ay makakayanan lamang na manatili sa loob nito ng mga 10 minuto. Ang mga kristal ay napakalaki at mabigat na ang ilan ay may timbang na hanggang 55 tons. Ang Cave of the Crystals ay isang halimbawa ng mga kakaibang discovery na patuloy na humahamon sa ating kaalaman at imahinasyon. Ang kanilang misteryo ay nagpapaalala sa atin na marami pa tayong hindi alam tungkol sa ating planeta at sa kasaysayan nito. Samantala, ang mga ganitong uri ng discovery ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa ating kasaysayan at kultura.